Laging sasabihin ng Panginoon, do not be afraid, huwag kang matakot. Bakit? Wala pa yung problema, takot ka na. Sabi ko, nasaan? Darating yung matinding grasya. Kapag nandun na yung problema, paano kung hindi naman dumating yung problema? Masyado kang nag-aalala. Dumating man yung problema o nandyan man yung problema, masyado kang nag-aalala. Nandito pa lang. Nandito yung tsansa ng demonyo para talunin ka. Kapag nag-aalala ka, makukondisyon ang utak mo na hindi mo kaya. At yun ang gusto ng diablo. Kasi alam ng diablo, kakayanin mo. Basta lumuhod ka sa banal na Santisimo. Basta humawak ka sa mahal na Poong Nazareno. Basta magdasal ka sa mahal na Birhen ng Lazaret. Basta magrosaryo ka kakay. Alam yun ng demonyo. Kaya kanya gustong mag-alala para isipin mo, hindi mo kaya. Dahil alam ng demonyo, pag naniwala kang kaya mo, hindi kanya makakaya. Kaya sa misang ito yung ipagdasal nating biyaya. Yes, pagdasal natin, Lord, maiwasan ko sana ang ganito, ganon na malalaking problema. Okay yun, valid yun. Valid yun. Pero ang idasal din natin, Lord, dumating man, tulungan mo ko at siguradong ito ay aking makakayanan. Basta sa tulong ng Panginoon, huwag nating kakalimutan yan. Kasi madalas, ang pinaniniwalaan nating kasabihan, hindi ako bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi ko makakayanan. Tama yan, pero hindi masyadong eksakto, kulang. Bakit? Isipin mo, ang sasabihin mo, hindi iaalaw ng Panginoon ang problema na hindi ko makakayanan. Hanggang saan bang ating kakayanan? May hangganan. Kaya kapag ang kakayanan natin at tayo lang ang ating pinanghawakan, kakabahan at kakabahan tayo. Kasi alam nating tayo ay may hangganan. Ang maganda, ganito ang ating kasabihang pangkapitan. Hindi ako bibigyan at hindi iaalaw ng Diyos na makaranas ako ng problema na hindi niya makakayanan. Doon, mas lalakas ang loob mo. Kasi anumang problema ang dumating sa iyo, alam mo, kalkulado ng Diyos. Sisiw sa Diyos. Parang yung sinabi niya, nung patay na yung bata, hindi patay yan, natutulog lang. Imagine, pagtulog lang kay Kristo, ganon kaliit ang kapangyarihan para kay Kristo ng kamatayan. Anong problema ang hindi natin makakayanan kung tayo ay kanyang tutulungan? Ito sana, mga kapatid, ang biyaya na ating panghawakan. Sabi nga ni St. Paul, if God is with us, who can be against us? Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod,
alam kong diringgin ng Diyos ang samud ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pakitulungan mo kami ano man ang mga problema na maranasan namin. Huwag mo po kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan, na alam naman namin never na mangyayari yan. Tulungan mo lamang po kami, Panginoon, na ito ay mapanghawakan. Makawala man sa pagkakahawak namin, kapitan mo kami, habulin mo kami ng iyong yakap, huwag mo kaming pabayaang masadlak sa kawalang pag-asa. At ipinagdarasal din po namin ang mga may matitinding problema ngayon. Maniwala sana sila, nakakayanin nila, basta sumampalataya lang sila. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, papalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa iyo, pangako sa akin, pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi si Father Fidel ang nagsasabi niyan, kundi ang Panginoon. Yan ay natatala sa banal na kasulatan. Sa mga pangungusap ng Panginoon na huwag kang matakot, hindi kanya pababayaan. He knows His plans for you. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.